Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Bismillah. Mic 1, test mic, kila mic, microphone, test mic, kila mic, microphone, test. So what's up naman po mga katambay? Okay, nandito na naman po tayo, nag-vlog kasi kararating lang ng ating motor kahapon. Okay, inumpisa na ating kahapon, kaya lang hindi ko nakabit yung ating ND filter, kaya medyo na overexpose yung ating video, kaya nasayang po yung mga parang mga 20 footage ko kahapon kasi nga nakalimutan ko yung ND filter. So anyway, mag-retake tayo lahat. Sana magandang kalalabasan nito, hindi din masyadong madilim kasi na-adjust ko ng negative 1 yung ating exposure sana, kasi kanina sobrang sobrang liwanag ng araw, kaya na-adjust ko siya sa negative 1. Tapos nung na-adjust ko na, biglang umambon kaya nawala yung araw. So more or less baka madilim na naman to, hindi ko alam kasi wala naman tayong way na ma-detect yan. So anyway, hopefully talaga ma-adjust natin sa post or sa post processing. So what's up na po, welcome back na po sa ating vlog. Okay, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong challenges na para sa atin ngayon. Okay, and by the way, welcome po sa Zamboanga City. Okay, Zamboanga City po tayo. Anyway, kung halimbawa nagpapalo po sa ating channel, okay, nagpapalo kayo sa ating channel, ay nagpo-post po tayo daily. Okay, daily po na ang ating pinopost ngayon kasi nga ay malapit ng mag-December. Okay, pag malapit ng mag-December, marami pong pera si Google. Okay, so maraming advertisement. Kaya ayan, nag-take advantage tayo ng tinatawag nilang vlogma or yung mga 3 months na pagde-daily vlog sa YouTube. Kasi nga kung December, yun na, maraming pera si Google. Nagiging Santa Claus si Google, kaya mas mainam na marami tayong video. Pero kung halimbawa kakayanin natin, ay pagpatuloy natin ang daily vlog. Okay, as long as maayos din yung ating motor, ay wala namang problema. Okay, pagpatuloy natin to. So ito na pagkasabi ko, okay, okay lang po yun kahit na may problema kayo sa buhay, whatever. As long as masaya kayo at healthy kayo, ay wala pong problema yan. Okay, pagpatuloy nyo lang. So mag-i-intro muna po tayo. So ito pang sinasabi ko na medyo madilim, kasi itong area na to ay madilim kahit na maliwanag yung araw. Kung halimbawa dadaan ka dito ay madilim nga dahil sa mga trees. Okay, meron siya parang yung parang tree tunnel. Parang tunnel siya ng trees. Okay. So anyway, ito yung dinaanan natin kahapon. Okay, so dinaanan natin muli kasi kahapon ay medyo hindi maganda yung kuha or yung ating footage kasi nga ay na-overexpose yung ating video dahil sa ND filter, hindi natin nakabit. May pwede rin naman hindi kabitan ng ND filter ang GoPro. Kung halimbawa hindi kayo maselan sa pag-adjust ng mga manual adjustment, ilagay nyo lang sa auto, wala namang problema yun. Kaya lang yung iba, ginagamitan po ng ND filter tapos nag-adjust sila ng manual kasi gusto nila makuha yung tinatawag na motion blur. Okay, motion blur na tinatawag. So para kumbaga ay mayroong movements na makikita yung mga movements sa kanilang video. So yun po ang na-attempt natin kahapon, which is nag-fail nga kasi hindi natin nakabili ng ND filter, kaya na-overexpose ang ating video. Nasayang yung gasolina natin, yung pagod din natin. So anyway,
Yun nga, binalikan natin ang ating dinaanan kahapon. Okay, hopefully maganda na yung ating footage ngayon, maganda na yung kuha, hopefully lang. Pero kung napapansin nyo po, bago ang ating side mirror pinalitan ko na po yung isa. Kaya po ano yun, yung nakirat yung yung ating side mirror nung isang araw, kasi nga temporary ko yun. Nabasag po yung isa, nabali yung isa, yung dito siya. Medyo mahal lang sa ibang side mirror, kasi yung ibang side mirror, di ba, nasa 200, 300. Ito nasa 500, 600 siya. Kung halimbawa bibili kayo sa TikTok, mas mahal kasi may tubo sila. Naabot yan ng mga 800, ganyan yung bentahan sa TikTok or sa Facebook. Pero bumibili po ako sa Shopee, kaya yung direct seller na nakamura tayo, nasa 500 plus lang. Pero yung iba nga nagbebenta ng 400 lang kung mayroon kayong voucher. Okay, kung may voucher kayo, magkakakuha kayo ng mga 400 lang. Okay, pero standard talaga is around 500. Okay, 500 to 600 depende sa seller na mapagbilhan nyo. Pero cool naman siya, tapos nagpanin siya. Yan. Pwede kayo pumuli ng purple or pink. Yan po ang pink. Pwede rin yung blue. Okay, yung blue siya. Yung dating gamit natin, yung blue po yun. Okay, blue yung tint. Meron po siyang tint na blue. Pero ang purpose po niyan is kung halimbawa masinagan kayo ng araw, hindi po siya masyadong re-reflect sa inyong mata, di ba? Kung clear lang yan siya, pag masinagan ng araw, magre-reflect sa mata mo, hindi kayo makakakita, di ba? So ayan po ang gamit niyan. Nilagyan nila ng tint. Ito po ay pink tint. Yung gamit natin dati ay blue. Okay, blue tint yun. Kaya lang nagsawa na ako sa blue, kaya yan, para maiba naman. Anyway, yan yung ating side mirror. So yun yung napag-usapan natin kahapon po. Okay, yung tungkol sa monetization. Okay, monetization pati sa ano yun, demonetization pati sa subscribers. Okay, marami po kasi napapansin ko ng mga kasama namin. Okay, mga kasama ko, kabatch ko ay yun nga, bumibili sila ng mga subscriber para mapangat lang bigla yung kanilang channel, which is wrong move po yun. Okay, kung nag-YouTube po kayo, kung bagong YouTuber kayo at wala kayong kaalam-alam tungkol sa policy po ng YouTube, ay wrong move po talaga yung pagbibili ng subscribers. Kahit saan ka bibili, kahit bibili ka sa app, bibili ka sa Facebook, bibili ka sa TikTok. Okay, lahat po yan pare-pare po yung system niyan. Okay, ang system niyan is lahat po ng mga subscribers na ibibigay sa inyo, hindi po yan sila hindi po sila yan organic. Okay, hindi po yan real tao. Mga fake po yan, mga fake na account. Okay, fake account na ginagawa nila, tapos pinaparami nila yon para maibenta sa inyo. Eh ngayon, oo nga, kung halimbawa bibili ka ng 100,000 subscribers sa halagang 10,000 for example lang, dadami nga yung subscriber, maabot nga siguro ng 100,000. Okay, pero ang problema is yung mga subscribers po yun ay hindi po yun mga tao talaga. Okay, mga generic po yun sila, o mga AI po sila. Okay, walang nagmamay-ari sa mga account na yun. So kahit 100,000 yung subscriber, sa bawat post mo ay wala namang walang manonood sa kahit isa dun sa mga yun, kasi yung una ay fake po yun, hindi yung sila real na subscriber. So hindi po yung makakatulong sa yung channel, hindi rin lalago yung subscriber, kasi nga mga fake nga yung mga subscribers na binebenta. Okay, kaya huwag po kayo magpadala. Okay, huwag kayong magpadala sa mga nagbebenta ng subscribers na dadami yung subscriber kaagad or whatever. Okay, wala pong guarantee. Okay, walang guarantee yun na talagang makakatulong sa inyong channel. Hindi po makakabuti yun sa inyong channel. As a matter of fact, ay tulad ng pagkasabi ko, ay makakasama po yun sa iyong monetization. Okay, kasi normally madidetect po yun ni YouTube. Okay, yung mga binibili na subscriber, madidetect po yun ni YouTube or ni Google. Okay, kasi isipin nyo na lang. Okay, isipin nyo yung subscribers na binili niyo ay kumbaga isa lang yung IP address niyan. Okay, isa yung IP address. So since isa yung IP address niyan, malamang ay madidetect yan ni Google kung saan yung nanggagaling yung subscriber mo. Tapos madidetect nila isang computer lang pala yung pinanggalingan ng subscriber mo, yung 100 na subscribers mo, ay talagang mapaflag ka. Okay, mapaflag ka as illegal activity po yun. Bigla kang padadalhan ng anong tawag doon, yung message. Okay, padadalhan ka ng message ni Google na nagsasabing your account has been your YouTube partnership program has been canceled due to
illegal activity, ganun po ang marireceive nyo, illegal activity. Matindi po yun, okay? Oras na nakasuhan kayo ng illegal activity. If all the